Nang mawala sa kabilang linya sa Zelaya, agad binalikan ni Dave ang anak na nakatingin sa kanya. Mama said mahal ka niya at hindi ka na raw mag-worry pa, sabi ni Dave sabay gulo sa buhok ng anak. Papa, ayos lang po kaya si Pane? Isama kaya natin siya bukas, Papa? Ayos lang sa kanya kahit mahirap makita ang anak na Zelaya sa iba. Walang kasalanan ng bata kaya't walang problema pero baka hindi pumayag si Vios. Baka magalit si Vios anak, sabi nito kay Ino. Papa Vios will understand. Hindi siya magagalit because he loves Pane so much, though she'll get sad pag wala si Princess sa bahay. Exactly, let her buy a gift na lang. Ano bang gusto niya? Tanong ni Dave. She likes fried chicken. We're the same. Lagi siya pinipilit ni Papa Vios sa gulay. It's healthy pero ayaw niya. Ayaw niya rin noon sa gulay. Napangiti sa loob si Dave. Ano pa yung gusto niya? Mahilig din siya sa Barbie doll so maybe matutuwa siya if we give her that. Sige, let's buy her a doll tomorrow after natin pumunta ng pupuntahan natin. Sabi ni Dave na aliw na rin sa kwento ng anak. Kinabukasan medyo late nagising ang mag-ama dahil nagkukwentuhan pa ang mga to hanggang alas 10 ng gabi. Naunang nagising si Dave dahil gusto niyang maghanda ng makakain para sa kanila ni Ino. He knows how to fry some egg and ham so yun ang ginawa niya. Nagtimpla rin siya ng juice bago pinuntan si Ino, tulog pa rin hanggang ngayon. Hey son, wake up! Ngunit hindi dumilat ang bata. Malalim ang tulog nito. Pinipilit na rin niyang gisingin ni Dave dahil hindi pwedeng mali pasan ng kain ng bata. Papa, I'm sleepy, sabi ni Ino. Natawa ang lalaki sa sinabi ng anak. Sige na, you need to wake up dahil pupunta pa tayo ng resort ngayon. Nang marinig ni Ino ang sinabi ng ama, agad tong dumilat. Right, I almost forgot. Sabi nito at tumalon sa kama, nagmamadaling pumasok sa banyo. Napailing ang lalaki sa ginawa ni Ino. One of the happiest moments in his life after namang nangyari for the past 3 years of being in hell. Are you excited, son? Tanong ni Ino sa anak. Kasalukuyan nilang binabaybay ang daan papunta sa resort na nabili niya kamakailan lang. Yes, Papa. Di rin matago ni Ino ang saya lalo na't sa beach sila pupunta kasama ng ama. Nakasandot shorts to terno sa suot ni Dave. Sa loob ng ilang oras na magkasama sila ay napagplanuhan na nilang gagawin nila kasama ng susuotin lang ngayong araw. Masaya si Dave kasamang anak pero ang isipan niya lumilipad kay Zelaya sa isang anak nito na si Stephanie. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman kung huli na siya para bawiin na mag-ina niya gayong may anak na to kay Vios. Gusto niyang magwala o magalit, uminom pero dahil sa anak niya, pinipigan niyang sarili niya. Besides, kasalanan niya rin bakit humantong sa gantong lahat. Papa, tawag ni Ino kay Dave na maisip ang tao na gusto niyang makita ulit noon pa man. Nasaan si Tita Sabina? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Dave. Humigpit ang hawak niya sa manibela at pilit na kinalma ang sarili habang tinatahak nilang daan papunta sa resort. I haven't seen her. I miss her so much. Sabi ng bata habang naghihintay ng sagot sa ama. I'm sure Tita Sabina miss you too. Can I see her, Papa? Di alam ni Dave paano sasagutan ng anak. Hindi niya kaya kung paano explain ang totoong nangyari kay Sabrina. Hanggang ngayon, sinisisi niyang sarili sa nangyari sa kapatid nito. At hanggang ngayon, hindi niya magawang ipaliwanag lahat kay Zelaya sa kagustuhan na ayaw nitong madami sa problema niya. Your tita anak is busy. Yeah, busy pa si Tita Sabina mo. Palusot ni Dave. Busy? Pero di ko na po siya nakikita sa TV so bakit po busy siya, Papa? Ano? Oh yes, before I forgot. Naalala mo pa ba si Oshani? Paglilihis ni Dave sa usapan. What about her, Papa? Naalala ni Ino ang kaibigan. Oshani is his first friend at alam niyang nagtatampo na to sa kanya ngayon. He wanted to make a social media account to contact her pero pinagbawalan siya ng mama niya. Kaya kahit may gadget sila ni Stephanie, they're still not allowed to make their own social media account. Ayaw niyang sawayin ng mama niya kaya sinunod niya ito. Nandun sila sa resort naghihintay together with you, Tito Kael and your ninang Agatha. Nandun din sila Tito Benmo, Tito Philip at Tito Diego. Ino recalls his memory na kasama ng mga taong nabanggit ng ama niya. Oh, they're your friends, right, Pa? Tumango si Dave sa anak at ngumiti. Nagpapasalamat siya at nawala ang usapan nila kay Sabina. Di pa siya handang pag-usapan ng bagay na yon. Pagdating nila sa resort, agad sinalubong sila ng mga empleyado. Nasabihan na sila ni Dave na papunta sila ng anak niya, pero hindi pa rin inaasahan ng lahat ng empleyado niya ng anak na sinasabi nito ay kamukhang kamukha niya. Hello sir, ito ho bang anak ninyo? Tanong nung tagalina sa resort. Yes. Everyone, I want you to meet my son, Ino Lovera de Silva.
Buong pagmamalaki ni Dave sa kanyang mga empleyado. Napatingin ang anak sa ama niya dahil sa binanggit nitong pangalan. Nakaplano na si Dave na oras makuha niya mag-ina niya, papalitan niya na ang De Silva, ang apelido nito, lalo na ng anak niya. After all, Ino is his son, so he deserves his name. He is my heir. Hello po, Sir Ino. Bati ng mga dalaga sa bata. Hello po. Grabe sir, para kayong pinagbiyak na bunga. Para ikaw lang mag-isang gumawa ng bata ah. Natawa si Ino sa tinura ni Alex, isa sa mga empleyado niya sa resort. Di naman Alex, talagang ako lang pinaboran ng may kapal kesa sa misis ko. May misis na kayo sir? Ngumiti lang si Dave at di sumagot. Kahit pagbalik na rin ng mundo, hindi mapapalitan ng hinaharap ang nagawa nila sa nakaraan. Nandito na ba ang mga bisita ko? Opo sir, nandito na sila, kanina pa po. Agad silang inakay ng ilan sa mga kaibigan ni Dave. Narinig ang halakhakan kahit nasa malayo pa sila. Nang mapansin ni Ben ang paparating na sina Dave at Ino, agad niyang tinawag ang mga kasamahan niya na di matigil sa ginagawang kalokohan. Habang papalapit ang dalawa, lalong namamangha ang magkakaibigan sa kanila. Ino exactly looked like his father, parang pinaliit lang na version ni Dave. Pinanood nila paano lumakad ang dalawa, ang galaw sa paa at kamay parehong-pareho. Sabay kumunot ang noon ni Dave at Ino dahil sa reaksyon nila. Damn, mga tao ba sila o gawa sa laboratory? Tanong sa isip ni Kael habang nakatingin sa kaibigan at kay Ino. Robot. Parehong nasa isip ni Philip at Diego habang nakatingin sa dalawa. Ano kayang posisyon noon ni Dave at Zelaya? Papaturo ko para makagawa ng batang kamukhang kamukha ko. Ang pinaka natatayang nasa isipan ni Ben habang lutang na nakatingin sa mag-ama. Pa, are they okay? Nang tingnan muli nito ang mga kaibigan, di niya rin alam kung ayos nga ba sila. I'm not sure, son. Agad na pati ng lahat ng bigla, tumakbo si Agatha na makita si Ino. She's very emotional dahil buntis to sa pangalawang anak. Una nilang naging anak si Ino sa kanilang magkakaibigan bago dumating sa buhay niya si Oshani at anak ng turing niya dito. Kaya't labis ang iyak niya na makita ulit sa Zelaya sa party na dinaluhan niya. Buong akala nilang lahat patay na to kasama si Ino. Nagluluksa silang lahat sa nangyarit matagal bago maghilom ang sugat sa puso nila. For 3 years, dinadalo nila ito sa sementeryo only to find out na buhay pala to at ang bago may-ari ng RLC. After they found out the truth, pinilit nila magkaibigan na kontakin si Zelaya, but their friend was out of reach because Zelaya makes sure na ang buhay niya at ang mga anak niya pribado. Sa tulong ni John at Felix, nagagawa niyang itago ang existence nila sa publiko. Umaasa silang magkakaibigan na sana, dumating ang araw, bibisitahin sila ni Zelaya. Na makita niya si Ino, agad niya tong niyakap. Nagulat din ang bata at di agad nakareact. Ramdam niya umiiyak kaninang agatan niya. Where have you been? Saan kayo nagpunta ng mama mo, Ino? Umiiyak na tanong ni Agatha. Nakita rin Ino si Oshani nang lalaki ang mga mata nakatingin sa kanya. Both of them grew, sa appearance at mentally. Ino knows from that moment that he owed an explanation to his friend. I'm sorry, Ninang Agatha. Lahat ng mga nandoon nakapansin na nagposes ng bata ay nag-iba. Noon, bibo at malambing pero ngayon, Ino's voice is deep at medyo seryoso. Parang ama niya din. Love, it's enough. Let Ino rest. Pagkuha ni Kael sa asawa niya. Tumayo si Agatha, hinila ni Kael papasok sa loob ng hotel para makapagpahinga si Agatha. Nagkatinginan ang dalawang bata. Kahit ang matatanda hindi nagsasalita at nakatingin lamang sa dalawa. Ramdam ang tensyon sa pagitan ni Ino at Oshani. Is this a live romance drama? Bulong ni Ben. Agad sinapak ni Diego. Gago ka, ang babata pa nila, tumahimik ka dyan. Dagdag nito. Ani? Sinubukan humakbang si Ino papalapit sa kaibigan pero umatras lamang ito. Huwag kang lumapit. Can I talk to you? Malumanay pang tanong ni Ino. No, hindi pwede. I hate you. Agad tong tumakbo papalayo sa kanila. Napatingin si Ino sa ama, tila nang hihingi ng permisong sundan ng kaibigan. Go on, son. Explain to her. She miss you. Sabi ni Dave at agad sinundan ni Ino si Oshani. Na mawala ang mga bata sa tabi nila, agad sumeryoso ang mga mukha nila. How's the update? Tanong ni Dave kay Ben. Malapit na. Konti na lang, malapit na tayong makakuha ng ebidensya sa illegal na negosyo nila, sagot ni Ben. Tumigil si Dave kay Philip. How's my sister? Malungkot at tumigil si Philip, pabalik sa kanya. As for Amanda, nakaantabay ng tauhan ko.
Sinusundan nila lahat ng galaw nito for her safety. Pag lumalabas siya, laging may kasamang iba. She knows already na buhay sa Zelaya brood. Oras malaman niya na palabas na ang kasal niya ni Amanda, baka balikan niya sa Zelaya. Naisip na ni Dave ang possibilities. Malaking utang na loob niya kay Amanda kaya nagpapasalamat siya sa kaibigan. That is why yung partnership ang daan ko para mapalapit sa kanya. She was surrounded by Felix and John Salvador. They were not in their field kaya nahirapan talaga tayong hanapin sila. I'll keep my eyes on them as long as alam ni Leah na kasal ako kay Amanda. Na kay Amanda lang ang atensyon niya. We made her a bait, that's why we need to protect her, Ben. Sa'yo ko aasa ng ebidensyang magdidiin sa kanya. We need to put her behind bars. Ang dami niya ng nasirang buhay. Seryosong sabi ni Dave sa mga kaibigan. Noted man, nakapasok ng spy natin sa kanila. Hindi matatapos ang taon na to na hindi siya makukulong. After sa beach, dinala ni Dave si Ino kay Zelaya sa RLC. Pasensya na, ngayon lang kami. Sabi ni Dave na hindi makatingin kay Zelaya. He's asking himself kung tatanungin niya ba ang babae about Stephanie. Pero pinangungunahan siya ng takot na kumpirmahin ni Zelaya na anak niya nga ito, kay Vios. No, it's okay, sagot ni Zelaya. Di alam paano sisimula ng pagpapaliwanag kay Dave tungkol kay Stephanie. Ano, I'll go ahead. Sabi ni Dave habang pinipilit tingnan si Zelaya sa mga mata. Ganun ba? Sige. Nagtatakang nakatingin sa kanila si Ino. It's his first time na makita ang mga magulang niya na mag-usap after 3 years. Bye po, Papa. Dahil sa sinabi niya na agaw niyang atensyon ng ama. Bye, buddy. Sa susunod, hiking naman tayo. Nakangiting sagot niya sa anak habang ginugulong buhok ng bata. Sige, mauna na ako. Paalam niya sa mag-ina bago umalis. Nakasunod ng tingin si Ino sa ama. Lahat ng tampo niya dito ay nawala na lang bigla. Pagdating ni Dave sa kumpanya niya, agad niyang tinawag si Jamie. Jamie is one of his longest employees sa kumpanya. Walang masabi si Dave sa trabaho niya because it's clean and organized. But things are different from now. He needs to clean the mess and throws the garbage away. Dave Alden De Silva. Jamie, come with me. I looked at him seriously. He is smiling, showing me his teeth. A very punctual person but not that loyal. I smirked na maisip kong may inaalagaan pala akong parasite sa kumpanya ko. Where are we going, sir? Business, I replied shortly. Kinonta ko ng patago si Ben. Good thing I have a very loyal and trusted friends. Oh, okay. Seriously, I really wanted to punch his face. Kung di ko lang masisira ang plano ngayon palang nasuntok ko na siya. Hindi lang mag-ina kong ginawa niya ng masama. Pati na ang kapatid ko nang gigigil ako sa kanya. Kaya ngayon I'm trying to locate her man. I need to locate them at burahin sa mundo. They don't deserve to live. Stand by. I said na makita ang green signal sa phone ko. It means nasa unahan na si Ben at Juan ni Diego. Jamie. Yes, sir? May na-receive ka bang mahalagang email? Tanong ko. Email po? Opo, pero kaninong email po? As if maniniwala ko sa acting niya na hindi ko alam anong tinutukoy niya. Email ng anak ko? Sabi ko, trying to keep my ass. Sir? Sir naman, nananakot pa di ba po? Patay ng anak niyo 3 years ago? Tinignan ko ang reflection niya sa salamin. He is stressed. Hindi mo bakali? Panay luwag sa necktie. Oh, talaga ba? Akala ko nag-email siya ha. I'm sorry kung hindi mo pala na-receive. I laughed but this time hindi na may tago ang tabang. I stopped the car in the road. Lumingon sa gawin niya and fear was written all over his face. Bumaba ka? O ipapakain ko sa yung cellphone hawak ko? I said full of authority. He trembled in fear, parang basang sisiyo. By now, alam niya nang alam ko ng lahat. Huwag kang magkakamaling gumawa na ikakagalit ko or I will send you to hell. When Ino got home, mabilis niyang pinuntahan ang kapatid na ngayon nasa sala at naglalaro mag-isa ng dolls niya. Hawak ni Ino ang doll na binili ni Dave. Kuya! Tumakbo si Stephanie. Sinalubong ang kuya niya bitbit ang malaking doll na nasa box. Niyakap to ni Ino at excited pinakitang laruan. Wow, kuya, it's beautiful. Tuwang-tuwang sabi ni Stephanie habang nakatingin sa laruan bigay ni Dave. It's a gift from Papa. Ino knows that his Papa is only Dave. Pero dahil lumaki siya kasama si Vios, nasanay siyang tawagin din tong Papa. Pinagkaiba lang alam niya na hindi niya to totoong ama. Papa, kuya? Yes, pane. Papa. Our real Papa? Kuya, we have a Papa already. Alam ni Ino kung anong tinutukoy ng kapatid. Yeah, but Papa Vios is not our real father. What? No, Papa is my real father?
Nagsimulang magtubig ang mata nito sa sinabi ni Ino. Hindi niya tanggap na hindi niya totoong ama si Vios. Zelaya keeps on saying that Vios is their tito but to her youngest, hindi to nakikinig. Para sa kanya ang papa niya si Vios. Dahil bata, hinayaan niya lang na lahat isipin itong papa nito si Vios. Wala namang masama kung gano'n ang mangyayari. Hey, why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Ino. Bad ka, kuya. I'm sorry. Bakit mo sabi papa is our not real father? Ang bad mo. Binitawan nito ang doll na hawak at tumakbo papunta sa nanay nito na umiiyak. It's a big trouble, nasabi ni Ino sa sarili, nakatingin sa tumatakbong kapatid. Kinagabihan pag-uwi ni Zelaya, agad nagsumbong sa Stephanie sa kanya tungkol sa sinabi ni Ino. Bad si kuya, mama. Walang nagawa si Zelaya kundi kargahin ng anak na umiiyak. Tumingin siya kay Ino, tumihingi ito ng pasensya habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang mas mahirapan sila kay Stephanie tanggapin ang katotohanan na hindi si Vios ang ama nito. It's okay, honey. Tahan na. Pagpapatahan sa bata. Di nagtagal nakatulog si Stephanie sa mga bisig ni Zelaya kaya agad na tong inihiga sa kama. Kuya, let's talk. First, about sa away mo last time. Hindi ko nagustuhan yon. But then your teacher already explained it to me, sabi ni Zelaya. After niya iwan si Ino sa ama that day, tumawag ang teacher nito sa kanya. Sinabing dahilan ba't nakipag-away ang anak niya sa kaklase. It's okay, Mama. I'm sure they won't bully me again cause Papa is already here. Masaya si Zelaya na gano'n ang reaksyon ng anak. Masaya siya na hindi ito nagtatampo sa ama nito. Ang dahilan kung ba't nakipag-away si Ino sa mga klase niya, sinabihan siya na masasakit na salita, kesyo wala siyang papa, na iniwan ng papa, mga tipikal, pero hindi magandang mga salita galing sa kapwa bata. They indeed provoked Ino. Ang hindi nila alam, inon ito ang sound recorder sa cellphone, patago sa bag. Nasabihan siya dahil nakipag-away pa rin pero hindi na-suspend gaya ng mga classmates niya. At di alam ni Zelaya kung dapat ba siyang maging proud sa anak niya o hindi sa bagay na yon. I'm happy that you're happy, anak. Anyway, may request ng sana si Mama sa'yo. What is it, Mama? Tanong ni Ino. Is it okay na wag mo munang babanggitin ang tungkol kay Papa kay Stephanie? Po? Why? Naguguluhang tanong niya. Let Mama tell her the truth, anak. Your sister is still a child. Hindi yan basta matatanggap at maintindihan lahat. Unlike you, you're grown up now. But her, she's still a baby, so hayaan mo sana si Mama na mag-explain about your papa. Is that okay? Ino understands everything, kaya tumango siya sa request ng ina. Thank you, son. Go back to your room. May pasok ka pa bukas? Good night, Mama. Good night, my baby. Malambing na sagot na Zelaya habang umalik si Ino sa pisngi niya. Kinabukasan, naganda agad si Dave. Hindi siya papasok sa trabaho ngayon. Araw to para dalawin ng kapatid niya na nasa pangalaga ni Philip, one of his trusted friends. Naka-casual na damit lang to habang dala ang mga binili niyang isang basket ng prutas at bulaklak. He's hoping na sa pagdalaw niya ngayon makikilala na siya ni Sabina. Her sweet, kind and beautiful sister ay wala na. Naging isang matamlay at laging nakatulala nilang to sa kawalan, kaya hindi siya tumigil na tugisin ng lahat ng mga taong gumawa ng masama sa pamilya niya.